Okay mga Kawarski, so ito, maging ano tayo, aware tayo dun sa nangyayari sa motor natin. Pagka nangyari nagkaroon na siya ng error 12, ito kasi wala, kasi napaandar. Ayan, wala. Pero sabi kasi ng may-ari, nagkaroon na ng error 12 to. So kahapon lang, di ba? Oo, di nangyari, ginalaw-galaw niya dun sa baba. Automatic yung mga Kawarski, pag meron na kayo nakitang error 12, dalhin nyo na po sa mga malapit nyo, sa mga mekaniko ninyo, and then pinaka the best mga Kawarski, yung talagang marunong o yung talagang may kakayanan na makagawa ng motor niya, kasi baka mamaya kung ano sabihin nilang sira. Error 12 mga Kawarski, so ngayon mapapansin nyo wala siya. Okay, pero idadiagnose natin kasi once na nagkaroon kasi ng error 12 mga Kawarski, automatic na yan. Maaring ang na yan, ang error na yan, hindi ko pa ito na nadidetect, hindi ko pa nadadiagnose, niready ko pa lang. Maaring ang problema na crankshaft position, so ibig sabihin na yon, hindi nag-neutral yung ating magneto, so hindi, wala siya tamang position yung magneto, kaya lumabas yung error 12. So ano ba problema na yan mga Kawarski? Ang main problem na yon ay kung may sakit pa ang inyong stator, kagaya na yan, yung sakit na yan. Okay, pero nga to, palabas, pakita natin. So pagka kasi nagkaroon siya ng error 12 mga Kawarski, sige, ilabas mo yung hindi, itulak mo yung goma para makita yung loob. Sige, itulak mo. Yan. Tapos iharap mo. Pagka may nakita tayo na kahit dun pa lang sa error mga Kawarski, automatic na yan, may problema na yan. So ito, medyo kasi yan. So kung mapapansin natin dito, yung gitna, may sunog na. Ayan, paumpisa na yan, tama, umandar yan kasi, pero okay kampante, dahil mag-uumpisa ng masunog yan o masira yan. Okay, so saan nagmula yan? Bakit nasira? Vibration. Okay, ano ang mga vibration? Number 1 dyan, ang vibration natin ay dragging. Okay, so huwag mo sabing hindi vibration ng dragging Ay mga Kawarski, ang talaga nakakasira dyan ay yung vibration ng makina. Okay, kaya at saka yung dumi, kasi ito kahit papaano nakatatalsikan yan Kaya mga Kawarski, ang gagawin natin dito, agapan na natin. So kung meron kayong mga pampapalit na katulad ng mga AdPro, pwede nyo palitan ng ganon. Pero kasi mga Kawarski, ang diskarte ko ay hindi ko na siya pinapalitan ng mga ganon para makamay na si may-ari, kasi pag bibili pa kasi ng ganon medyo may pricely Ang ginagawa ko, nire-recta ko na lang. Okay, para makamenos yung may-ari. And then masisiguro ko naman sa inyo na quality yung gawa ko. Okay, so ngayon bago tayo gumawa, ipapakita ko sa inyo nag-crankshaft position niya mga Kawarski. Baka sabihin nyo nagbibiro ako kasi nag-error 12 na nga. Kung mapapansin natin dito sa dashboard, wala siyang nakalabas. Okay, so on muna natin bro, kalpa ko muna yung diagnostic tools ko. Ito, hindi ko pa puto ng yan, pasok natin yung ating MST100 Pro X. Tignan natin history kung ano nga ba lumabas na yun. Ayan, diretso mo, ayan, ganyan wala. So punta tayo sa diagnose. Ito mga ilaw, and then Yamaha automatic engine off. Okay, naka-off yung ating susi, and then on natin, off. Okay, and then on. Punta tayo sa read fault code, off, on. Ayan. So tignan natin muna yung current, kung meron yung current sabi dito no trouble code Okay, so wala dito. Punta tayo sa diagnose mga Kawarski, dito natin makikita yan kasi may history doon. Pagka ang gamit nyo ay MST100 Pro X o MST500. So ngayon ay punta tayo sa ayan, mga nakatama yan kasi na full maintenance na natin ito. And then punta tayo sa history. Ayan, so dalawa ang kanyang history. Tignan natin kung ano yun. Error 12, ayan, sabi niya rito positive sensor pa sinabi niya.
Can receive the normal signal of CKP sensor. Mukhang maaaring may problema CKP sensor na area kasi nakatrace na rin tayo ng ganyan. Ano ba isa? 37. Ito naman yung kanyang ano. So, ito mga Kaworski, yung Aero 12 kasi malawang po yan. Ito naman Aero 37. Nagkataon na tumaas yung kanyang ISC. So, okay. So, patayin na natin. So mga Kaworski, ang Aero 12 kasi napakaluwang. Pwedeng CKP sensor, pwedeng hindi nag-neutral yung ating magneto, pwedeng natuyuan ng langis. Maraming pinagmumulan. Pwedeng yung linya papunta sa may ECU, pwedeng yung linya ng ating CKP sensor papunta sa ECU, loose connection na. Kasi kaya ko naman nasasabi yun dahil na-trace na po natin lahat yung mga Kaworski. Na-encounter na natin yan sa mga motor nila na nagka-problema yan. Pero pakibaklas na tong harap. So lahat yung mga Kaworski ay na-trace na natin, kaya ako nasasabi. Maari naman nagkaroon na rin ng problema rin sa magneto, namaga yung yung bakal. Sige. Namaga yung bakal mga Kaworski, hindi na siya nakaikot. May mga ganung pagkakataon. So mga matagal na yun, matagal siguro since na mga 3 taon ko na siguro yun na-encounter. Hindi pa ako masyado nagbibideo-video na, napakadalang. So ayun mga Kaworski, yun yung mga na-encounter ko na talaga naman nagka-problema sa mga Aerox. Sa Aerox mga Kaworski, ayun, ang gagawin natin, naagapan na natin yun. So sabi ko doon sa may-ari, rekta na natin para sigurado. Pero kung may pagkakataon na marirepair ko pa yan, repairin natin. Pero pag sunog na talaga, na rekta na lang natin para sigurado. Pero automatic yan, pag may sunog na yung plastic, ala na yan, hindi na pwede yan. Kaya gawin natin, palitan natin sigurado. Baklasin mo muna bro yung gilid. Itong gilid, ito, ayan. Una kasi mabaklasin yan. Okay, so ngayon baklasin muna natin. Pakita sa inyo yung sakit. Tignan natin kung mahugot natin. Okay, so mga Kaworski, ito na, nahugot na natin. Tingnan nyo yung sura, diba? Sunog na, naluto na yung pero umaandar pa naman to. So kaya sa may problema na nagka-error 12 na, automatic yan, dalhin nyo na sa amin. Huwag nyo na pagtagalin kasi once na nagka-error 12 yan at hindi nyo hinayaan nyo lang, maaaring may pagkakataon hindi na po andar ang inyong motor. Kahit po dun sa mga version 2 na NMAX Aerox yan, once na so mga Kaworski, pagka nagkaroon na ng error yung motor ninyo, minsan ayaw niya mag-start, yung nagre-redondo lang tapos ayaw niya magtuloy, yung parang humihinto siya, o parang ang na yun, ang cause na yun, parang doon sa mga version 2 ang cause na yun mga Kaworski, parang ang dating ay mahina ang battery, ganon. Huwag nyo kaagad dosgaan ng battery, huwag muna kaagad kayo bibil ng battery, kasi sa mga experience ko sa paggagawa ng ganito sa akin, ganun ang mga nakukwento ng mga customer na hindi raw ma-start yung motor. Kaya ang ginawa nila, bumili sila ng bagong battery. Wag po ganun. Ipakonsulta nyo muna rin sa marunong para hindi iwas gastos kayo ng malala mga Kaworski. Kasi magkano rin ng battery, napakamahal. Okay, kulang 1,000. Kaya kapag original, may 1,000 o kulang 2,000. Kaya mga Kaworski, bago kayo bumili, ikonsulta nyo rin sa marunong. Yun talagang marunong sa electrical mga Kaworski. Huwag naman dun sa mga kung saan-saan lang. Kasi marami kasi iba nagdudunong-dunungan lang. Okay? So mga Kaworski, ang gagawin ko dito ay babaklasin ko syempre to radiator. Then babaklasin ko yung magneto. Kasi mas the best yan na pagka wawiringan natin mga Kaworski ay tatanggalin ko muna yung magneto. Okay? So tapusin ko muna ito mga Kaworski. Hindi ko na ipapakita paano gagawin. Basta ang gagawin ko dyan, hinangin ko siya and then re-recta na lang natin. Right? Okay, sa mga Kaworski, ito po yung ginawa ko. Hininang ko na lang po siya and then babalutan na lang natin ng flexible hose yan. Para tapos pagka nahinang nyo, nabalutan nyo ng tape, nabalutan nyo ng flexible hose, o bala kayo basta yung mga safety, and then babalutan nyo pa siya ng tape para mas safety. Para kasi pagka hindi nyo binalutan ng tape, kung ganyan lang siya, may tendency maguntog-guntugan. Pag may hinang kasi mga Kaworski, matigas na parte yon, ang matigas na bagay, maaaring magasgasan yung tape na ibinambald natin o yung flexible. Kaya ang gagawin nyo, i-tape nyo na ng nakapik siyang ganyan para hindi na siya mag-uga-ugaan. So yun ang pinaka the best way na gagawin natin. So ito flexible hose gagamitin ko.
lalagyan ko isa-isa para safety. Right? So, ayusin ko muna. Okay, sa mga course ito na yung yari ko, ano. So yan, may flexible hose na siya. So ito na. Okay. O, ayan ang forma niya. Sure bull yung mga course. Kada wire na nilagyan ko ng flexible hose, tapos pinagsama-sama ko, and then binalot ko siya ng tape. Ngayon sa mga tatanong, paano kung mabasa? Okay lang yan, kahit mabasa yan, hindi basta magkakaumito yan. Dahil nakabalot ng flexible hose siya mga course. And then, kung magka-umido man siya, hindi siya basta-basta mag-short kasi may mga balot nga siyang flexible hose. Okay? Yung iba kasi pag gumagawa, hindi na nila binabalutan ng ganyan. Kaya kung minsan nag-uuntugan, ayun, nagkaka-damage. Pag nagka-damage, maaaring yung hinang may tendency magkaskasan dun sa may hinang. Kaya, ayun, nangyayari. Pagka ganun nangyari, masisira doon, madalas ECU. Kaya ingat-ingat kayo pag gumagawa kayo ng gantong ano. Kailangan puliduan nyo na. Okay, yan lang. Okay, try natin panda rin. Okay, sa mga course ito na. Running na siya, running condition na siya. So, ang gagawin ko, i-erase ko na lang mamaya yung kanyang ano, yung kanyang mga error. Mga history error niya. Sa mga course sa mga may gantong problema, once na nag-error 12 na ron, lumabas na minsan, patingin nyo na kagad, wag nyo nang hintayin pa na masira dahil pagka tumirik po yan, so ito yung mga sakit na ano, yung mga ginagawa natin, ayan, halos magkaka-brush lang yung mga yan. Pagka once na tumirik na mga course ko, automatic yun, paano nyo na pagawa nyo na kagad. Okay, alright, sa mga hindi pa nakapollow, subscribe na kayo, click nyo na notification bell para sa more update tutorial tips dito sa ating YouTube channel. Right.